Kinundina ng ilang grupo ang desisyon ng Senate Impeachment Court na ibalik sa Kamara ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Hati naman ang pananaw ng mga legal experts sa issue, kabilang ang ilan sa mga nagbalangkas ng saligang batas. Saksi, si Joseph Moro. Tingin ni Senator-elect Tito Soto, hindi na kinailangang ibalik sa Kamara ng 19th Congress ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Duterte dahil sila naman ang naghain nito. Sa halip aniya, pwedeng iratifika ito ng papasok na Kamara sa 20th Congress sa pamamagitan ng isang resolusyon. Isa si Soto sa mga uupong Senator Judge kapag nagpalit ng Kongreso sa June 30. Dagdag ni Soto, tanging Korte Suprema ang may kapangyarihang magpasya kung may paglabag sa saligang batas at hindi ang Senado o Impeachment Court. Ito rin ang sinabi ni Atty. Christian Monsod, isa sa mga bumalangkas ng 1987 Constitution. Ang naging hakbang daw ng ilang senador tila pagdiskaril sa impeachment proceedings. These people have another agenda other than obeying the mandate of the Constitution. Kasi self-executory yung Constitution eh. Nakakalimutan yata nila that they are senators because the people voted them as senators. They are senators of the people. They are not senators of Vice President Duterte. Dapat mag-inhibit themselves if they have any integrity. Ang ginawa ng Senado ni wala raw sa konstitusyon at wala rin sa sarili nilang rules of procedure ayon kay UP College of Law Assistant Professor Paulo Tamase. Insulto rin daw ito sa Kamara dahil ang Kongreso hindi naman katulad ng Korte na may higher at lower court. Dapat ma-offend yung House. Yung remand, essentially, second guesses yung House kung ano yung ginawa niya. No? And puts them higher. The Senate, higher. Kung equal sila, nire-respeto na lang yung isa't isa. Hindi naman kine-question ng Senado pag ang House nagpapasa ng bill sa kanila eh. Kung sinunod ba ng House yung proseso nila. So bakit kine-question ng Senado ngayon kung sinunod ng House yung proseso nila sa pagpapasa ng impeachment complaint? Hindi kami magkapantay pagdating sa bagay na ito. Sa parte ng impeachment, Korte ang Senado, prosecutor ang Kamara. Hindi ito parang BICAM na kailangan naming mag-agree. Ito'y kautusan galing sa impeachment court na nakatuon sa prosecutor na isa lamang partido sa kaso. Kinundina ng iba't ibang grupo ang pagbabalik ng impeachment complaints sa Kamara. Ang utos na ito ng Senado tinawag na isang anyo ng korupsyon ng Movement Against Tyranny at ayon naman sa August 21 movement, pagtataksil-an nila ito sa taong bayan. Ayon sa grupong bayan, sa halip na mangyari ang paglilitis, lumabas ang anilay legal gymnastics at mga palusot. Para sa Management Association of the Philippines, higit pa sa politika, usapin ito ng good governance at pagtataguyod ng batas na mahalaga para sa pagprotekta ng mga institusyon sa bansa at pagtitiyak ng maayos na kondisyon para lumago ang ekonomiya. Ayon naman kay retired Associate Justice Adolf Ascuna na isa rin sa nagbalangkas ng saligang batas, unprecedented o hindi pa nangyayari ang ginawang pagbalik ng impeachment complaint. Pero pinapayagan ito para masiguro ang malinis na pagtawid ng Articles of Impeachment mula 19th Congress patungong 20th Congress. Pareho ang pananaw ni Escudero ng questionin ni Senator Risa Ontiveros ang pagbabalik ng impeachment complaint sa Kamara. Ika nga din ni Justice Ascuna, makabago man, kakaiba man, hindi bawal o illegal dahil sa kapangyarihan ng Senado to try and decide all impeachment cases. Ngayon kung sa pananaw at palagay niya ay illegal yan, ginagalang ko ang kanyang karapatan na questionin ito sa Korte Suprema. At anumang kautusan ng Korte Suprema bilang abogado, ako itatalima doon. Ang mahalaga raw ayon kay Justice Ascuna ay hindi naman napipigilan yung impeachment process kahit pa ni-remand o ibinalik ng Senado ang Articles of Impeachment sa Kamara. Ang pinakaimportanteng elemento raw ay hawak na ng impeachment court ang kaso at maaari nang maisunod ang paglilitis at pagdedesisyon nang wala ng delay matapos itong tumawid sa susunod na Kongreso. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Hiniling ng ilang abogado kabilang ang mga kilalang kaalyado ng Duterte na pigilan ng Korte Suprema ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Natanggap naman ang tanggapan ng Vice Presidente ang summons ng impeachment court. Saksi, si Salima Refran.
Inihain ni Senate Sergeant at Arms Roberto Angca ng summons para kay Vice President Sara Duterte sa kanyang opisina sa Mandaluyong. Kalakip ng summons ang kopya ng Articles of Impeachment laban sa bise. Tatlong dokumento ang pinirmahan ko. Una ay yung liham sa Kamara na pinagbibigay alam sa kanila ayon sa napagkasunduan sa impeachment court na hindi na matutuloy ang kanilang presentasyon ng articles dahil nagawa na yon kahapon. Na-convene na rin ang court. Sa katunayan, nag-issue na nga ng summons kay Vice President Sara Duterte ang impeachment court. Nasa Kuala Lumpur, Malaysia si VP Sara para sa isang personal trip kasama ang kanyang pamilya. Kinumpirma naman ng kanyang opisina na natanggap na nila ang summons mula sa impeachment court. Samantala, ilang abogado, kabilang ang ilang kilalang kaalyado ng mga Duterte, ang naghain ng supplemental petition sa Korte Suprema. Hiling nila maglabas ng TRO o Temporary Restraining Order ang Korte Suprema at pigilan ang impeachment trial ng Senado laban kay VP Sara. Git ng petitioners, imposible raw na magkaroon ng buo at patas na pagdinig sa nalalabing mga araw ng Senado. Hindi rin daw pwedeng mag-crossover ang trial sa susunod na Kongreso sa Hulyo. The same states even that all pending matters and proceedings shall terminate upon the expiration of one Congress, but may be taken by the succeeding Congress as if presented for the first time. The words used, all pending matters and proceedings, we humbly believe, include the petition for impeachment filed against Vice President Sara Duterte. So we feel that the same should be dismissed. Bukod pa ito sa nauna nilang petisyon na ginigiit na ika-4 na impeachment complaint sa Kamara na pinag-ugatan ng impeachment trial ay hindi raw pasok sa constitutional at procedural requirements at wala umanong valid verification na mahigit 200 kongresistang pumirma. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, ang inyong saksi. Bababa ang singil sa kuryente ng Meralco ngayong Hunyo ng halos 11 centavos per kilowatt hour. At sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hours kada buwan, 22 pesos ang mababawas sa inyong electric bill. Ang paliwanag ng Meralco dahil ito sa mas mababang generation charge. Naglutangan ng ilang sasakyan sa Cagayan de Oro matapos matangay ng matinding pagbaha. Saksi, si Cyril Chavez ng GMA Regional TV. Within 5 minutes siguro, gabi, natin ang tubig. Rumaragasang baha ang sumalubong sa mga residente sa Barangay Kamamanaan, Cagayan de Oro City, Misamis Oriental. Sa lakas ng agos ng tubig, inanod ang isang motorela o isang uri ng tricycle at saka bumangga sa isang multicab. Ang pampasaherong jeep na ito na puno ng pasahero, inanod ng baha paatras. Dalan direk, baha na! Ang iba pang kalsada doon, nagmistulang ilog na. Stranded ang maraming motorista. Pumasok rin ang baha sa ilang bahay, tindahan at bodega. Sa taas ng tubig, lumutang na sa paradahan ng isang van at SUV. Ayon sa LGU, agad ding humupa ang baha. Nagpadala na rin sila ng tulong sa iba't ibang lugar na naapektuhan. Wala pa gani may taas ang tubig. Tuan na sila nagulat, nagbantay na sila kung kinsay ang tagaan o gayon sa pagtabang. Naglinis na rin ang mga residente matapos mapuno ng putik at basura ang ilang bahay dahil sa baha. Nag-umintawan kay ang mga gamit, ang mama kay nakasilong. And then, nagsigimig inampo diri kahapon kay gasaka gyud siya kasaka ng blue sa school. Doon na gyud na siya mga hurot. Sa Pagadian City sa Zamboanga del Sur, lubog din sa baha ang ilang kalsada dahil sa pag-ulan. Isang spillway sa San Antonio, Quezon ang umapaw. Bumara sa daanan ng tubig ang mga sanga ng puno. Agad din itong nilinis ng LGU. Nakaranas din ng malakas na ulan ang Catanduanes. Ayon sa Pag-asa, habagat na pinalalakas ng bagyong nasa labas ng Philippine Area of Responsibility ang nagpapaulan sa bansa. Para sa GMA Integrated News, ako si Cyril Chavez ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Nag-adjourn sine Die ang third regular session ng 19th Congress ngayong gabi. Pero bago po yan, nagbigay ng valedictory speech ang mga graduating senator. Saksi si Raffy Tima.
Madamdamin ng pamamaalam ng mga senador, nag-graduate na sa Senado sa huling araw ng sesyon ng 19th Congress ngayong araw. Si Senadora Nancy Binay, na tumakbo at nanalong mayor ng Makati City, aminadong naging tampulan ng biro sa itsura at pananamit. Pero hindi raw siya nagpaapekto. Kinilala ang mga staff na 12 taon daw tumulong sa kanya para magampanan ng trabaho. I am glad that I have been able to call upon you. I am confident that from here on, you will continue to make a difference wherever you choose to serve. Si Senadora Cynthia Villar, naabot na rin ang term limit sa Senado. Nagpasalamat sa mga kapwa-senador. In this chamber, you fondly call me Mama Bear, a simple moniker, but one I took to heart. To be Mama Bear meant being firstly protective, genuinely caring, and always dependable. I saw it as a gesture of trust and respect. Ibinida naman ni Senadora Grace Poe ang 368 batas na kanyang naipasa. Serving as your senator has been a humbling experience. The Senate is a chamber where only the prepared, not necessarily the popular, endure. I have it in your hands and your conscience. Every moment in these halls has been a teachable moment. Si Senador Bong Revilla, na nakatapos na ng 12 taong termino bilang senador mula 2004 hanggang 2016, inalala ang pagdawit sa kanya sa pork barrel scam. 4 na taong nakulong at noong makalaya noong 2018, tumakbo sa Senado noong 2019 at nakuha ang 11th place. Muli siyang tumakbo sa nakaraang eleksyon pero hindi na nanalo. The journey back here was not easy. Nagbalik ako sa Senado, hindi lamang ng may karanasan, hindi. May mga pilat ng nakaraan. With one hand on my chest, I can confidently say that we gave them nothing less than our all. Si Senador Coco Pimentel na naabot din ang 2-term 6 years limit. Marami daw natutunan sa 12 taon sa Senado. Marami rin daw siyang nagawang mali. Sabay biro, nakasama rito ang nangyari kagabi sa botohan ng Senate Impeachment Court. Paano nyo kami nautakan? Oh. Yes, paano nautakan ng majority ay minority? Tapos, actually may pagkakamali kami na present kaming dalawa. Kung absent yung isa, meron sana kaming parliamentary maneuver na nagawa. Pero hindi ko na muna i-detalye, ikwento lahat ito. Kasi ang bala ko isulat ito sa isang libro para naman merong pang bumili ng libro ko. Okay? Kasama sa hindi na makakamalik sa susunod na kongreso si Senador Francis Tolentino matapos matalo noong nakaraang eleksyon. Pero wala siya sa huling sesyon at nagpaabot na lang ng pasasalamat sa lahat ng kanyang nakatrabaho sa kanyang isang termino sa Senado. Para sa GMA Integrated News, ako si Rafi Tima ang inyong saksi. Hiling ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na i-disqualify ang 2 judge na humawak sa kanyang kaso, ibinasura ng International Criminal Court Plenary of Judges. Ayon sa ICC Plenary of Judges, unanimous o lahat ng hukom ay nagdesisyong ibasura ang hiling ng dating Pangulo. Nakatakda raw ilabas sa mga susunod na araw ang buong dahilan sa desisyon. Noong Mayo, hiling ng kampo ni Duterte na gusto nilang mapalitan sina Judge Rain Alapini Gansu at Judge Maria del Socorro Flores Liera. Git nila na kompromiso na ang impartiality o pagiging patas ng 2 judge bago pa mandinggin ang panig ng dating Pangulo. Permanenteng solusyon sa energy crisis sa Siquijor, ipinagutos ni Pangulong Bongbong Marcos na ayusin sa loob ng 6 na buwan. Sa pagbisita ng Pangulo sa Siquijor Island Power Corporation, 6 na araw matapos may deklara na under state of calamity ang buong probinsya, isang generator ang ipinadala galing sa Palawan na pwedeng mag-supply ng 2 megawatts na kuryente. Asahan daw na magiging normal na ang supply ng kuryente sa lalawigan sa katapusan ngayong linggo o sa susunod na linggo. So that 6 months from now, we do not have to resort to the emergency gensets. Now we have to think about fuel supply. Now we have to think about the development of even the transmission lines. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi.
Hindi sapat kaya hindi tinanggap ng GMA Network ang alok na bayad ng Television and Production Exponents o TAPE Incorporated kaugnay ng mga utang nito. Kaya bigo po na may mapagkasunduan para sa mediation sa kasong estafa laban sa TAPE. Saksi si Mark Salazar. Ikalawa at huling mediation hearing na ito ng Quezon City Prosecutor's Office para pagkasunduin ang GMA Network Incorporated at TAPE Incorporated kaugnay ng mga utang na hindi nabayaran ng TAPE sa GMA. Nag-alok daw na magbayad ang TAPE Incorporated pero bigo ang negosasyon sa kung magkano ang handa nitong ibayad. Unfortunately, hindi siya sufficient for us to accept the offer of TAPE and how much they will be paying a settlement of all their liability to GMA. GMA Network is asking for a universal settlement or universal mediation on the whole collectibles of GMA on the full amount of the airtime fees na hindi na-collecta sa TAPE Incorporated. Kaya that hindi naging acceptable yung offer to settle yung subject of the case, kaya nagkaroon ng problema sa mediation. Sa partikular na kasong ito ng estafa, 37.9 million pesos ang sinisingil ng GMA Network Incorporated sa mga may-ari ng TAPE Incorporated para sa mga airtime fees na hindi niremit ng TAPE sa GMA. Sa preliminary investigation daw tatalakayin kung ito ba'y tatayong kasong kriminal o civil case lamang. They misappropriated the property, the funds that were supposed to be turned over to GMA. The submission of the respondents is that it's a liability of the corporation, TAPE Incorporated, and it's a civil liability of the corporation. So, yun. That would be part, of course, of the defense during the submission of the counter affidavit. Dahil tapos na ang pagkakataon ng mediation para sa settlement, muling iraraffle ang kaso sa isa pang piskal na siyang magsasagawa ng preliminary investigation. Ang piskal na yon ang magdidesisyon kung iaakyat ang kaso sa korte o hindi. Para sa GMA Integrated News, ako si Mark Salazar, ang inyong saksi. Nakamit ng Benilde Lady Blazers ang ika-4 na sunod na championship nito sa NCAA Season 100 Women's Volleyball Finals. Habang ang Arellano Chiefs naman umukit ng kasaysayan para makuha ang una nilang kampyonato sa Men's Division. Saksi, si Martin Javier. Bam Bam! Oh, that was out. Pinadaob ng Arellano Chiefs ang Letran Knights sa loob ng 4 sets para makamit ang kanilang unang kampyonato sa historic Season 100 Championship ng Men's Volleyball. Sa pangunguna ng kanilang setter na si Adi Villados, ipinagpag ng Chiefs ang pagkatalo sa first set at umabante sa 3 sumunod na set para kunin ang championship. Ang kanilang team captain na si Carl Berdal, ang hinirang na Finals MVP. At first-year head coach naman na si Carl Brian Vitug ang Coach of the Year. Sa Women's Division naman, nakumpleto ng Benilde Lady Blazers ang 4-peat o ika-4 na sunod na championship. Si Coach Onyok Gitigan ang Coach of the Year. Sobrang hirap din ang pinagdaanan dahil nakatigim din kami ng talo eh. So lahat yun na-overcome. And yun nga, dahil nga double round robin siya, nakapag-adjust kami. May mga bago eh. So nag-step up sila and deserve nila talaga to. Si Micah Go ang pinangalan ng Finals MVP at Season MVP para sa Season 100. Yung Finals MVP award ko naman po, lahat naman po kami nagtrabaho dito para din naman po to sa mga teammates ko. Dumalo sa awarding ang mga miyembro ng NCAA Management Committee at Policy Board at si Senior Vice President and Head of GMA Integrated News, Regional TV and Synergy, Sir Oliver Victor B. Amoroso. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.